Enero 5, 2024. Sumampa siya sa isang internasyonal na lipad na walang dala kundi isang maleta, isang pasaporte, at isang paniniwala na may naghihintay para sa kanya sa kabilang panig ng mundo. Libu-libong milya ang humahati sa kanyang ordinaryong buhay at sa pangako ng isang bagay na pambihira. Para sa mga nakakakilala sa kanya, tila isang matapang, halos walang ingat na desisyon. Ngunit para sa kanya, pakiramdam niya ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Pagkaraan ng 2 araw, matatagpuan ng mga otoridad sa isang banyagang lungsod ang isang dalagang halos walang malay, inabandona sa gilid ng isang liblib na kalsada. Nawawala ang kanyang telepono. Wala na ang kanyang bag. At ang lalaking nilakbay niya ang karagatan upang makita ay hindi makita. Ang pangalan niya ay Aaliyah. Isa siyang nurse mula sa Atlanta na nag-alay ng kanyang mga araw sa pagtulong sa mga estranghero na gumaling. Ang pangalan naman niya ay Cade, 24 taong gulang, may kumpiyansa, mapang-akit, at sa loob ng maraming buwan, ang tinig sa kanyang tainga at ang ngiting sumasalamin sa kanya mula sa isang screen ang telepono. Ang nagsimula bilang isang pag-uusap sa pagitan ng 2 tao, mga inosenteng mensahe, mga ibinahaging sikreto, tawanan sa hating gabi, ay magtatapos sa karahasan, pagtataksil, at isang investigasyon na umabot sa iba't ibang kontinente. Hindi lang ito ang kwento ni Aaliyah at Cade. Ito ang kwento kung paanong ang tiwala ay maaaring hubugin, manipulahin at gamitin bilang sandata. Ito ang kwento kung paanong ang isang desisyon, isang lipad, at isang maingat na piniling salita ay maaaring magbukas ng pinto sa trahedya. Ngayon, susundan natin ang timeline, bawat piraso. Ang mga buwan ng mensahe na nagtatag ng paniniwala, ang sandaling sumakay siya sa kanyang lipad, ang gabi na naglaho siya, at ang investigasyon na nagbunyag ng tunay na nangyari sa likod ng saradong pinto. Ang mga tanong na dapat nating harapin ay kasing nakakabagabag at kasing iwasan. Paanong ang isang nangako ng pagmamahal ay makakapag-organisa ng ganoong kasamaan? Bakit ipinagkatiwala ni Aaliyah ang kanyang pananampalataya kay Cade sa kabila ng mga babala sa anino? At higit sa lahat, ano ang sinabi niya na nakumbinsi siyang pumunta? Maligayang pagdating sa True Crime Family Secrets, kung saan ibinubunyag namin ang mga nakatagong katotohanan sa likod ng mga kaso na nagwawasak ng pamilya at nag-iiwan ng pangmatagalang pilat. Salamat sa pagpili na gugulin ang inyong oras sa amin ngayon. Kung mahalaga sa inyo ang mga kwentong ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito, pag-subscribe, at pag-activate ng notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na ibubunyag namin. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, at huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iba pang sumusubaybay sa True Crime. Sama-sama, pinananatili nating buhay ang mga kwentong ito. Ginugol ni Aaliyah ang halos lahat ng kanyang buhay bilang adulto sa isang matatag na ritmo, 12 oras na shift sa ospital, ang hum ng mga makina, ang tahimik na kaginhawahan ng routine. Hinahangaan siya ng mga kasamahan dahil sa paraan ng kanyang paggalaw sa mga emerhensya nang may kahinahunan, hindi nagtataas ng boses, hindi nawawala ng focus. Para sa kanyang mga pasyente, higit pa siya sa isang nurse. Madalas siyang mukhang nagbibigay katiyakan sa kanilang pinakamasamang oras. Ngunit sa likod ng lakas na iyon, ang kanyang sariling mga gabi ay nagkukwento ng iba. Sa kanyang apartment sa silangang bahagi ng Atlanta, iba ang pag-unat ng oras. May mga halaman sa windowsill niya, mga aklat na nakasalansa ng maayos sa mga sulok, at mga larawan ng mga kasamahan na nakadikit sa ref na alala ng mga kaibigan ang kanyang tawa na umaapaw sa mga text message sa hating gabi. Mabilis na selfies kasama ang mga kasamahan sa break room, mga katapusan ng linggo na ginugol sa overtime. Siya ay praktikal, mapagkakatiwalaan, at walang sawang mapagbigay. At gayunpaman, sa tahimik, nananabik siya sa isang taong maaaring magbalik ng parehong init. Ang pananabik na iyon ay nakahanap ng sagot isang gabi sa pinakamodernong paraan, isang message notification, isang estranghero na tinawag ang sarili niyang Cade. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula ng kaswal, magaan na biro, ibinahaging musika, at mga usapan sa hating gabi na hindi nagtagal ay humantong na sa umaga. Sinabi niya sa kanya na siya ay 24, balisa, nahuli sa pagitan ng ambisyon at kalungkutan. Sinabi niya na naiintindihan niya si Aaliyah dahil nadama din niya ang bigat ng mga inaasahan at ang kirot ng walang laman na gabi.
Sa paglipas ng mga linggo na naging buwan, ang kanilang koneksyon ay lumalim at nagpatuloy. Nagpadala si Cade ng mga litrato ng mga skyline ng lungsod, mga voice note na puno ng mga pangako, at mahabang talata tungkol sa buhay na inaasip niya para sa kanilang dalawa. Para kay Aaliyah, ang mga tawag na iyon ang naging pinakatampok ng kanyang mga araw, ang bahagi ng kanyang buhay na hindi nakasulat at buhay na buhay. Napansin ng mga kaibigan ang kanyang lumalagong kaligayahan, ang banayad na pagbabago sa kanyang muod, bagaman hindi nila palaging naunawaan. Online lang yan, tukso ng isa sa kanila, ngunit mumiti lang si Aaliyah. Para sa kanya, higit pa sa mga salita sa screen si Cade. Kinakatawan niya ang posibilidad, isang pinto na hindi niya nagawang buksan sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ay dumating ang sandaling nagpabago sa lahat. Sa isa sa kanilang mahahabang pag-uusap, nag-alok si Cade ng isang mungkahi. Pumunta ka para makita ako, sabi niya sa kanya. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ang pagkain, ang musika, kung paano ang pakiramdam ng buhay dito. Magugustuhan mo. Binalot ng kanyang tinig ang imbitasyon sa katiyakan na para bang hindi ito isang panganib, kundi isang regalong naghihintay na buksan. Nag-alinlangan si Aaliyah, ngunit hindi nagtagal. Sa loob ng ilang araw, ang ideya ay naging desisyon. Naghanap siya ng mga opsyon sa lipad, nakatingin sa mga screen hanggang hating gabi, at pagkatapos, sa isang click, ang desisyon ay naging hindi na mababawi. Binili niya ang tiket. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang lumabas ang confirmation email sa kanyang inbox. Wala siyang sinabihan sa simula, itinatago ito na parang isang lihim na kayamanan. Para sa kanya, ito ang simula ng isang bagong bagay. Ang hindi niya nakita, ang hindi niya posibleng maisip, ay kung gaano kaingat hinabi ang pangungusap na iyon mula kay Cade, pumunta ka para makita ako. Bawat salita ay dinisenyo, bawat pangako ay sinukat, na nagdadala sa kanya patungo sa isang hinaharap na hindi pa niya alam na naghihintay. Sa screen, lumabas si Cade bilang uri ng lalaking laging inaasahan ni Aaliyah na makikilala. Ang kanyang mga salita ay dumadaloy ng may kadalian na nagpatagal sa mga pag-uusap hanggang hating gabi. Alam niya kung paano siya patawanin, kung paano magbigay puri ng hindi tunog rehearsed, kung paano maging matyaga kahit na matagal bago siya tumugon. Nag-curate siya ng mga playlist para sa kanya na puno ng mga kanta tungkol sa pananabik at pakikipagsapalaran. Nagbahagi siya ng mga larawan ng mga restoran, mga dalampasigan, at mga abalang kalye, laging ipinares sa ilang linya tungkol sa kung gaano mas magiging maganda ang pakiramdam ng mga lugar na iyon kung naroon siya kasama niya. Mula sa pananaw ni Aaliyah, siya ay lumabas na pare-pareho at mapag-isip, ang uri ng binata na nagbabalanse ng kabataan at kaseryosohan. Ngunit kalaunan, nang babalikan ng mga otoridad ang kanyang digital trail, naging halata ang mga bitak sa kanyang kwento. Ang mga imahe na ipinadala niya ay hindi lahat galing sa iisang lungsod. Ang ilan ay nagpakita ng mga landmark na daan-daang milya ang layo, na post na para bang kinuha sa parehong araw. Ang mga social media account na konektado sa kanyang pangalan ay may banayad na pagkakaiba. Bahagyang binagong username, mga crop na bersyon ng parehong larawan na recycled sa iba't ibang lugar. Para kay Aaliyah, ang maliliit na pagkakaiba-iba na ito ay hindi kailanman lumabas na alarming. Ipinaliwanag niya ang mga ito ng may natural na optimismo ng isang taong gustong maging totoo ang kwento. Nang minsan ay dumating ang kanyang mga mensahe ng ilang oras ang huli, ipinagpalagay niya ito sa pagkakaiba sa oras, time difference. Nang i-cancel niya ang tawag sa huling minuto, sinabi niya sa sarili na busy siya o baka nahihiya sa video call. Pinuna ng kanyang pag-asa ang mga blanko, pinakinis ang mga magaspang na gilid ng kanyang persona. May paraan din si Cade ng pagtatatag ng pagkaapurahan sa kanyang mga pag-uusap. Sinabi niya kay Aaliyah na masyadong maikli ang buhay para maghintay, na mas maganda ang mga karanasan kapag isinasa buhay kaysa ini-imagine. Nag-usap siya tungkol sa mga lugar na gusto niyang dalhin si Aaliyah, ang mga tao na gusto niyang ipakilala sa kanya. Nang nag-alinlangan siya tungkol sa biyahe, nag-aalala tungkol sa mga gastusin at kaligtasan, nagpadala siya ng mahahabang mensahe tungkol sa kung gaano niya siya gustong makita. Sa isa, sumulat siya, mahal ang mga lipad, ngunit susubukan kong tumulong. Ayoko lang mawala ang pagkakataong ito. Ang mga salitang iyon ay may bigat. Para kay Aaliyah, tunog ito na katiyakan ng isang taong invested, isang taong handang magsakripisyo upang gawing totoo ang mga bagay.
Umangkla siya sa tiwalang iyon, binaliwala ang mga natitirang pagdududa na dumarating kapag umiiwas siya tungkol sa trabaho o malabo tungkol sa kanyang pang-araw-araw na routine. Gusto niyang maniwala na ang bersyon ni Cade na alam niya sa pamamagitan ng mga glowing screen ay ang parehong makikita niya na naghihintay sa paliparan. Ang gabi bago ang kanyang lipad, ang mga mensahe ni Cade ay nagkaroon ng halos balisa na tono. Hiniling niya sa kanya na ipadala muli ang kanyang itinerary, pinilit siyang panatilihin siyang updated tungkol sa kanyang mga layover. Gumawa siya ng mga pangako tungkol sa lahat ng gagawin nila pagdating niya, ang pagkain na matitikman niya, ang mga pasyalan na makikita niya, ang kagalakan ng wakas na magkasama pagkatapos ng maraming buwan ng distansya. Nang sumakay si Aaliyah sa kanyang eroplano, dinala niya ang bigat ng lahat ng mensahe na iyon. Inilarawan niya ang lalaking nakatawan niya, pinagkatiwalaan, at ipinagkatiwalaan ng mga piraso ng kanyang puso. Inilarawan niya ang kanyang ngiti sa Arrivals Gate, isang bagong kabanata na nagbubukas mismo sa terminal. Ilang oras ang lumipas, pagkatapos ng mahabang lipad, bumukas ang mga pinto sa isang maalinsangan na gabi at isang hindi pamilyar na lungsod. Inikot ni Aaliyah ang kanyang maleta sa karamihan, nagbabuz ang kanyang telepono sa kanyang kamay. Kumuha siya ng mabilis na larawan, ang kanyang pagod ngunit excited na ngiti, ang likuran ay nailawan ng neon lights, at ipinadala ito kay Cade. Ang sagot ay maikli. Isang solong thumbs up emoji. Makalipas ang ilang sandali, isang na-drop na pin ang lumabas sa kanyang screen, isang lokasyon na hindi niya nakilala. Walang salita, walang init, tanging koordinasyon at inaasahan. Ang kwento hanggang noon na nabubuhay sa text message at pangako ay nagbago. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Aaliyah ay humahakbang sa pisikal na mundo ng lalaking akala niya ay kilala niya. Ang hindi niya napagtanto ay ang susunod na hakbang na ito ay hindi pagpapatuloy ng kanilang kwento. Ito ang simula ng isang bagay na hindi niya kailanman nahulaan. Ang pagkikita sa paliparan ay halos eksakto kung paano inilarawan ni Aaliyah. May kinakabahang tawa, isang sandali ng pag-aalinlangan, pagkatapos ay ang mainit na yakap ng dalawang taong gumugol ng maraming buwan sa paghahanda para sa iisang sandali na ito. Tila mas bata si Cade kaysa sa inaasahan niya, halos parang bata ang mga galaw, ngunit ang kanyang ngiti ay nagdala ng parehong kumpiyansa na kanyang pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng screen. Inabot niya ang kanyang bag, ginabayan siya sa terminal, at sinabi sa kanyang wala siyang dapat alalahanin. Ang sasakyang naghihintay sa labas ay hindi lang para sa kanilang dalawa. Isang grupo ng kalalakihan ang nakasandal dito, nakakrus ang mga braso, mabilis na bumati kay Cade, ngunit mas mabagal na nagbigay ng init sa kanya. Tinawag niya silang mga kaibigan. Ipinakilala niya sila ng kaswal ng walang detalye, binabaliwala ang kanilang mga pangalan na para bang hindi mahalaga ang mga detalye. Ngumiti sila, ngunit sa paraang panlabas lang, sapat na magalang upang magmukhang welcoming, sapat na malayo upang ipaalala sa kanya na siya ay isang estranghero sa kanilang mundo. Binaliwala ito ni Aaliyah. Sinabi niya sa sarili na ito ay simpleng pagkakaiba sa kultura, ang hindi pamilyar na ritmo ng isang lugar na malayo sa bahay. Lagi niyang ipinagmamalaki ang sarili na madaling umangkop, ang uri ng tao na maaaring magkasya saan man. At sa mga unang oras na iyon, gusto niyang maniwala na ito ang simula ng isang magandang bagay. Nagmaneho sila sa lungsod habang itinuturo ni Cade ang mga landmark nang may pagmamalaki ng isang lokal na nagpapakita ng kanyang mundo. Nangako siya sa kanyang ang katapusan ng linggo ay hindi malilimutan, puno ng tawanan, pagkain at pakikipagsapalaran. Ang mga lalaki sa sasakyan ay nagsalita sa mga pagsabog ng pag-uusap, minsan kasama siya, minsan ay ibinaba ang kanilang mga boses kapag lumapit siya. Napansin niya ito, ngunit mabilis siyang ginambala ni Cade, tinutokso siya tungkol sa kanyang accent, pinag-uusapan kung gaano kakaiba ang pakiramdam na sa wakas ay kasama na niya siya. Kalaunan, nang magsimulang dumilim, nagmungkahi si Cade ng hapunan. Isang maliit na lugar, sabi niya, isang lugar na tahimik kung saan maaari silang mag-relax pagkatapos ng kanyang mahabang paglalakbay. Pumayag siya, nakahinga ng maluwag sa pag-iisip ng isang sandali na mag-isa kasama niya. Ngunit bago sila makarating sa restoran, nagbago ang plano. Tumawag ang isa sa mga lalaki, isang maikling pagpapalitan sa isang wikang hindi niya naintindihan, at biglang nakangiti si Cade sa kanya, sinasabing may pribadong pagdiriwang na nangyayari sa labas ng lungsod. Sinabi niya sa kanyang magiging ligtas, na ang lahat ay excited na makilala siya,
na ito ang perpektong paraan upang simulan ang kanyang biyahe. Ang kanyang tono ay nagdala ng uri ng katiyakan na ginawang halos imposibleng tumanggi. Nag-type si Aaliyah ng mabilis na mensahe sa isang kaibigan sa bahay. Kasama ko ang mga taong excited na makilala ako. Magiging masaya ito. Nagdagdag siya ng isang maliit na puso sa dulo na para bang kumbinsihin ang sarili na eksakto kung paano niya ito nadama. Ngunit ang mga mensahe na iyon ay huminto pagkatapos. Ang thread na nagdala ng kanyang kwento sa loob ng maraming buwan, ang pang-araw-araw na update, ang maliliit na detalye na palagi niyang ibinabahagi ay tumahimik. Ang kanyang telepono, na dating lifeline ng patuloy na pag-uusap, ay nagpakita lamang ng isang huling mensahe na ipinadala ilang oras bago sumama siya sa kanila. Ang kwento hanggang noon ay nabuhay sa text message at pangako ay nagbago. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Aaliyah ay humahakbang sa pisikal na mundo ng lalaking akala niya ay kilala niya. Ang hindi niya napagtanto ay ang susunod na hakbang na ito ay hindi pagpapatuloy ng kanilang kwento. Ito ang simula ng isang bagay na hindi niya kailanman nahulaan. Ang nangyari ng gabing iyon ang pinakamahirap na bahagi na ikwento. Ang sandali kung saan ang pag-asa at tiwala ay bumagsak sa isang bagay na hindi kailanman naisip ni Aaliyah. Ang bahay sa labas ng lungsod, ang pagtitipon na ipinangako ni Cade na magiging ligtas, ay naging tagpuan ng kanyang pinakamalalim na bangungot. Sa halip na pagdiriwang, siya ay nasukol, kinorner, at inatake ng higit sa isang lalaki. Ang mga oras ay lumabo sa kalituhan, at bago magbukang liwayway, siya ay iniwan na inabandona sa isang liblib na gilid ng kalsada. Wasak, hindi makagalaw, ang kanyang katawan ay nagdadala ng bigat ng karahasan na hindi niya inanyayahan. Habang ang unang liwanag ay gumagapang sa horizon, isang lokal na manggagawa na naglalakbay sa kalsada ang nakapansin sa kanyang nakahiga malapit sa kanal. Sa simula, inakala niyang siya ay walang malay mula sa isang aksidente, ngunit ang mga pasa at punit na damit ay nagkwento ng iba. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nag-alerto sa mga otoridad. Nang dumating ang mga opisyal, natagpuan nila si Aaliyah na humihinga pa rin, bagaman mababaw at pinipilit ang kanyang hininga. Dinala siya ng ambulansya ng mabilis sa isang kalapit na ospital, ang mga fluorescent light na kumikislap sa itaas habang ang mga doktor ay desperadong nagtatrabaho upang patatagin siya. Malala ang kanyang mga pinsala, ngunit kumakapit siya sa buhay. Sa sandaling iyon, ang kaligtasan ang naging kanyang tanging laban. Ang mga nurse ay gumalaw ng may pagkaapurahan. Tumawag ang mga doktor para sa mga scan at dugo. At sa mga tahimik na sulok ng ward, nagsimulang mag-anyo ang mga tanong. Mga tanong na aabot sa iba't ibang kontinente. Kabilang sa ilang gamit na nabawi sa gilid ng kalsada ay ang kanyang telepono. Bagaman nasira, nagtataglay pa rin ito ng mga fragment ng kanyang kwento. Mga mensahe sa mga kaibigan, mga larawan na ibinahagi niya, ang huling pin na ipinadala ni Cade. Ang mga digital trace na ito ang magiging unang breadcrumbs na susundan ng mga investigador. Ang mapa na tumuro pabalik sa mga kaganapan ng gabi at sa mga taong responsable. Kahit sa tahimik ng ospital, ang pagkaapurahan ng investigasyon ay nag-ugat. Sino ang kasama niya? Sino ang nakibahagi? Anong papel ang ginampanan ni Cade sa mga oras na nagdala sa kanya rito? At marahil ang pinakanakakabagabag sa lahat, bakit siya naglakbay ng napakalayo para sa isang lalaking hindi niya talaga kilala? Habang si Aaliyah ay nakikipaglaban upang manatiling buhay, isang huling mensahe na nakuha mula sa kanyang telepono ang nagsimulang magpabago sa kaso sa isang mapagpasyang direksyon. Ito ay maikli, halos hindi kapansin-pansin sa sarili nito, ngunit nagdala ito ng isang palatandaan na direktang tuturo sa mga otoridad sa lalaking isinakripisyo niya ang lahat upang makita. Ang investigasyon ay nagsimula hindi sa gilid ng kalsada, ni sa ospital, kundi sa loob ng maliit na device na natagpuan malapit kay Aaliyah. Ang kanyang telepono ang naging una at pinakamahalagang saksi. Ang mga mensahe, timestamp, at location history ay nagtatag ng isang digital na mapa ng kanyang huling mga oras bago siya natuklasan. Sa gitna ng mapang iyon ay isang pangalan, Cade. Pinagsama-sama ng mga otoridad ang huling serya ng text, ang pin na ipinadala niya, ang mga katiyakan na ibinigay niya, ang biglaang katahimikan na sumunod. Inihambing nila ang kanyang mga mensahe sa data na hinugot mula sa mga ride receipt, payment transfer, at ang metadata na nakatago sa mga larawan na kanyang naimbak.
Ang bawat punto ay nakahanay sa isang lumalagong larawan, mga paggalaw sa buong lungsod na tumugma sa timeline ng kanyang pag-atake. Sa mga detalyeng iyon lumabas ang anino ni Cade ng pinakamalinaw. Ang kanyang mga account ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pagtaas sa aktibidad sa mga oras na nawala si Aaliyah mula sa kanyang digital na buhay. Ang mga mensahe na ipinadala sa mga kasama, paglilipat ng pera sa maliit ngunit nagkukwentong halaga. At maging ang mga kahilingan sa ride-hailing na ginawa mula sa kanyang telepono ay natriangulate sa mga lokasyon na kalaunan ay kinumpirma ng mga saksi. Mabilis na nagtrabaho ang mga lokal na otoridad, ngunit ang kaso ay umabot sa iba't ibang hangganan. Nakipag-ugnayan sila sa mga investigador sa Atlanta na nagpatunay sa mga komunikasyon ni Aaliyah sa mga linggo bago ang biyahe. Ang pabalik-balik ay nagbunyag ng higit pa sa pag-iibigan. Nagmungkahi ito ng paghahanda. Nagpumilit si Cade na dumating siya sa eksaktong oras na iyon, itinulak siya patungo sa isang pagtitipon sa halip na hapunan at nagpanatili ng kontak sa iba sa buong gabi. Lumabas ang mga pattern. Ang mga tagubilin na ipinadala niya sa mga kaibigan ay nagpahiwatig ng koordinasyon, hindi coincidence. Ang ilang mensahe nang isinalin ay nagbunyag ng mga diskusyon tungkol sa kung sino ang darating, sino ang susundo sa kanya, at kung paano magaganap ang gabi. Hindi na ito mukhang isang random na gawa ng karahasan. Ito ay mukhang orchestrated. Ang tanong na bumabalot sa investigasyon ay motibo. Bakit siya lilinlangin sa kabilang panig ng mundo? Bakit lilikha ng ganoong detalyadong pagganap ng pagmamahal? Ang isang teorya ay tumuro sa reputasyon, ang pagnanais ni Cade na patunayan ang isang bagay sa kanyang circle ng mga kaibigan. Ang isa pa ay tumuro sa pera. Ang mga digital record ay nagpahiwatig na naglipat si Aaliyah sa kanya ng maliliit na halaga bago ang biyahe. At may mga bakas na mga diskusyon tungkol sa mas malaki. Habang ang mga thread na ito ay humihigpit, ang bigat ng kaso ay nahulog ng husto sa balikat ni Cade. Ang mga mensahe, ang mga receipt, ang mga larawan, lahat ay tumuro sa kanya bilang link sa pagitan ng pag-asa ni Aaliyah para sa pag-ibig at sa karahasan na kanyang dinanas. Nang kumilos ang mga otoridad upang makipag-ugnayan sa kanya, ang reaksyon ni Cade ay kinumpirma lamang ang kanilang mga hinala. Hindi siya naghintay upang magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang unang instinto ay tumakbo. Ang mga kaayusan ay ginawa para sa isang mabilis na pag-alis mula sa lungsod, ngunit ang lipad na inaasahan niyang magdadala sa kanya palayo sa mga tanong at kahihinatnan ay hindi kailanman umalis sa lupa. Ang pagtatangka ni Cade na tumakas ay natapos bago pa man nagsimula. Sa isang lokal na checkpoint, iniharang siya ng mga otoridad, hinila siya sa tabi, at ipinaalam sa kanya ang mga paratang na umiikot na sa kanyang pangalan. Ang kanyang tugon ay agaran at matigas, pagtanggi. Inangkin niya na wala siyang bahagi sa nangyari, na umalis siya sa pagtitipon ng maaga, na anuman ang nangyari pagkatapos ay lampas sa kanyang kaalaman. Nagpumilit siya na nagulat siyang marinig ang tungkol sa kondisyon ni Aaliyah. Ngunit ang telepono ay nagkwento ng iba. Inilatag ng mga investigador ang mga mensahe na ipinadala niya mismo ng gabing iyon, maikling pagsabog ng komunikasyon sa mga kaibigan, kabilang ang mga tagubilin at kumpirmasyon. Ipinakita nila sa kanya ang mga paglilipat ng pera na nakalink sa kanyang mga account, mga transaksyon na kasabay ng mga oras na naglaho si Aaliyah. At lampas sa financial trail ay ang mga nakatagong account, mga profile sa ilalim ng mga variation ng kanyang pangalan, mga lugar kung saan nag-post siya ng ibang bersyon ng kanyang sarili. Para sa ilan, si Cade ay isang mapagprotektang binata, magaan ang loob at charismatic, isang taong tila nagtatanggol sa kanyang mga kaibigan mula sa gulo. Ngunit ang pribadong account ay nagmungkahi ng iba. Natuklasan ng mga investigador ang isang persona na binuo sa mas madilim na validation, isang identidad kung saan ipinagyayabang niya ang kanyang impluensya sa mga estranghero at ang mga panganib na maaari niyang gawin. Ang pagkabigla ay dumating sa anyo ng mas naunang mga mensahe na na-archive, ngunit hindi na-delete. Sa mga ito, nag-usap si Cade tungkol sa pagsubok sa mga manlalakbay, tungkol sa pagpapatunay sa sarili sa mga nakapaligid sa kanya. Inilarawan niya ito na parang isang hamon, na para bang ang pagkilos ng paghila ng isang tao, sa kabilang panig ng mundo ay hindi tungkol sa pag-ibig kundi tungkol sa pananakop. Para sa mga investigador, ang mga salitang iyon ay nagbago ng kaso. Hindi lang ito tungkol sa isang gabi, isang relasyon na naging masama.
Nagpahiwatig ito ng isang pattern sa isang nakatagong buhay na hinimok ng ego, reputasyon at kontrol. Ang mga pagtanggi ay hindi na maaaring tumayo ng hindi nagalaw. Ang bawat pag-angkin na ginawa ni Cade sa silid na iyon ay sinukat laban sa trail ng ebidensya na natipon sa loob ng ilang araw. At gayunpaman, sa kabila ng tila napakalaki, ang kaso ay kailangan pa ring umusad sa korte, kung saan ang kanyang paliwanag ay ilalagay sa panghuling pagsubok. Ang mangyayari doon ay magbubunyag na ang kwento ni Aaliyah at Cade ay hindi lamang personal. Ito ay bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na mas nakakabahala, kaysa sa inaasahan ng sinuman. Nang simulan ng mga taga-usig na tipunin ang kanilang timeline, alam nila na ang lakas ng kanilang kaso ay nakasalalay sa katumpakan. Pinagsama-sama nila ang mga phone ping, surveillance footage, at ang mga fragment ng huling mga sandali ni Aaliyah na may malay. Dalawang mensahe ang namumukod tangi, parehong ipinadala bago tumahimik ang kanyang telepono. Ang isa ay naglalaman ng isang bahagyang license plate. Ang isa naman, isang location pin na drop bago siya naglaho offline. Ang mga detalyeng ito ang naging mga angkla. Kinumpirma ng mga medical record ang lawak ng kanyang mga pinsala at pinahintulutan ang mga investigador na iugnay ang oras na maaari siyang inatake sa window of opportunity na mayroon si Cade at ang kanyang circle. Itinugma ng mga forensic technician ang mga timestamp sa telepono ni Aaliyah sa mga receipt na nakatali sa mga ride service na naglagay kay Cade sa gilid ng lungsod malapit sa kalsada kung saan siya kalaunan natagpuan. Sinubukan ng depensa na magtalo ng coincidence. Inangkin nila na naroroon si Cade, ngunit hindi kasali na ang iba ay maaaring responsable, ngunit ang digital na ebidensya ay nagkwento ng mas mahigpit na kwento. Isang car tracking log na nakatali sa isa sa mga lalaking tinawag niyang kaibigan ang nagpakita ng paggalaw papasok at palabas sa lugar. At marahil ang pinakanakakasira, isang pribadong mensahe ang lumabas kung saan nagdiwang si Cade pagkatapos, ipinagyayabang ang tungkol sa gabi sa mga salitang masyadong walang ingat upang hindi maintindihan. Inilatag ng mga taga-usig ang mga elementong ito sa harap ng korte, hindi bilang mga hindi konektadong katotohanan, kundi bilang isang pattern. Isang dalagang nilinlang sa kabilang panig ng mundo. Isang lalaking gumamit ng pang-akit, charm, bilang pain, isang circle ng mga kaibigan na sinamantala ang tiwala na dinala niya. Ang bawat piraso ay nagpapatibay sa iba, na lumilikha ng isang tanikala na mahirap tanggihan. Gayunpaman, ang courtroom ay hindi malaya sa pagdududa. Mahigpit na pinindot ng mga abogado ng depensa, kinuwestiyon ang interpretasyon ng mga mensahe, hinahamon ang pagiging maaasahan ng mga digital ping. Nagtalo sila na walang direktang ebidensya ng kanyang kamay sa pag-atake. At sa wika ng batas, ang pagbubukas na iyon, gayunpaman man manipis, ay sapat na upang pahabain ang sakit ng mga naghihintay para sa hustisya. Ang courtroom ang naging yugto kung saan ang bawat anino ng gabi ay nailabas. Nagbukas ang mga taga-usig sa isang nakakakilabot na pagpapakita ng ebidensya, ang huling mga mensahe ni Aaliyah, ang bahagyang plate number, ang mga medical report. Tahimik na nakinig ang jury habang ang kanyang mga salita ay umalingaw sa buong silid, mga fragment ng takot na napanatili sa kanyang telepono. Ang kaso ng prosekusyon ay malinaw. Hindi natisod si Cade sa trahedya sa pamamagitan ng pagkakamali. Nagtalo sila na ginamit niya ang kanyang maingat na ginawang persona, ang dobleng buhay ng pang-akit at pagiging sikreto, upang hilahin siya sa panganib. Gumanti ang depensa ni Cade ng may parehong intensity. Sa pagkuha ng stand, nagsalita siya ng direkta sa jury, nagpumilit na hindi niya sinasadya ang pinsala. Inilarawan niya ang sarili bilang isang nagmamasid, bystander, na nahuli sa maling lugar, inaangkin na ang mga mensahe ay hindi naintindihan, ang mga receipt ay circumstantial, ang timing ay walang iba kundi coincidence. Umas lalo siya sa imahe na kilala ng kanyang mga kaibigan, ang mapaglaro, mapagprotektang binata na hindi posibleng may kakayahan sa karahasan na ipininta laban sa kanya. Ngunit ang bigat ng ebidensya ay napindot ng husto sa silid. Ang timeline, ang location ping, ang mga pribadong mensahe ng pagdiriwang pagkatapos, bumuo sila ng isang pattern na masyadong tumpak upang baliwalain. Para sa pamilya ni Aaliyah, ang bawat sandali ay paghihirap. Pinanood nila ang pagtatalo ng ebidensya at pagtanggi habang nakakapit sa alaala ng isang dalaga na ang tawa ay dating pumuno sa kanilang tahanan. Nang sa wakas ay dumating ang hatol, verdict, tila pinigil ng lungsod ang hininga nito.
Ang desisyon ng jury ay hindi lang tungkol sa kapalaran ni Cade. Nagdala ito ng mas malawak na pagtutuos tungkol sa tiwala sa digital na edad, tungkol sa kung gaano karami ng ating sarili ang ibinubunyag natin at kanino. Ang hatol ay hindi magpapawalang bisa sa sakit ng gabing iyon, ni hindi magbabalik kay Aaliyah, ngunit tutukuyin ito kung maaaring parangalan ng hustisya ang kanyang alaala, o kung ang kanyang kwento ay magiging isa pang hindi nalutas na sugat. At habang ang tinig ng hukom ay pumuno sa silid sa mga salitang lahat ay naghintay ng maraming buwan upang marinig ang katotohanan ng nangyari kay Aaliyah, sa wakas ay bumangga sa bigat ng batas. Ang hatol ay hindi magbubura sa gabi na siya ay nawala, ngunit magbabago ito kung paano maunawaan ang mga pangyayaring ito magpakailanman. Ang hatol ay nagmarka ng katapusan ng labanan sa courtroom, ngunit simula lamang ito ng isang mas malawak na pagtutuos. Natagpuan si Cade na nagkasala ng conspiracy at pag-atake, assault, mga singil na nagdala ng mabigat na sentensya. Para sa pamilya ni Aaliyah, ang desisyon ay nag-alok ng ilang kaluwagan, ngunit walang sentensya ang makakapagpawalang bisa sa sakit ng kanyang pagkawala. Sa mga araw na sumunod, kinilala ng mga investigador ang kahalagahan ng kanyang huling mga mensahe. Ang mga fragment ng text na iyon, ang license plate, ang lokasyon, ay sapat na upang higpitan ang lambat at dalhin ang kaso sa paglilitis. Kung wala ang mga ito, ang kwento ay maaaring nagtapos ng iba. Ngunit ang mas malalim na pagbubunyag ay lumampas kay Cade mismo. Habang sinusundan ng mga otoridad ang kanyang online history, natuklasan nila ang isang nakakagambalang pattern, isang maliit, ngunit mapanganib na network ng mga individual na sumisipsip sa digital na intimacy at manipulahin ang tiwala. Ang kaso ni Aaliyah ang naging thread na nag-alis ng isang bagay na mas malaki, na nagpipilit sa law enforcement na palawakin ang kanilang investigasyon. Para sa mga nagmamahal sa kanya, gayunpaman, si Aaliyah ay hindi naaalala bilang isang headline o isang case file. Siya ay naaalala para sa kanyang tawa, ang kanyang init, at ang kanyang tapang sa mga huling sandaling iyon nang iniwan niya ang mga pahiwatig na nagtiyak na ang maisala ay pananagutin. At kung mayroong isang aral na kukunin mula sa kanyang kwento, ito ay ito, ang tiwala sa digital na mundo ay parehong mahalaga at mapanganib. Ang pinakamaliit na detalye, isang mensahe, isang timestamp, isang bakas, ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng katahimikan at katotohanan. Habang ginaganap ang mga candlelight vigil sa kanyang alaala, ang kanyang komunidad ay nagsalita tungkol sa katatagan ng kapangyarihan ng lakas ng isang dalaga upang baguhin ang takbo ng hustisya. Umalis siya sa bahay upang maghanap ng pag-ibig. Ang paglalakbay na iyon ay nagkakahalaga sa kanya ng lahat. Ngunit sa huli, ang tahimik na ebidensya na iniwan niya ay nagpilit sa katotohanan na lumabas sa liwanag. Kung hinawakan ka ng kwento ni Aaliyah, tiyaking pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iba, at mag-subscribe sa channel. At huwag kalimutang i-on ang notification bell upang ikaw ang unang makaalam kapag ang susunod na kwento ng true crime ay inilabas.